sa ulo ng mga nagbabagang port balita. PPA, PCG at iba pang ahensya tumugon sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Welcome Center sa Port of Ubang sa Siargao, malapit ng buksan. Banal na Santo Niño de Cebu, masayang sinalubong ng Port of Ozamis. International cruise ship na Asuka II, batagumpay na dumaong sa Manila South Harbor. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Tumugon sa trahedya sa karagatan ang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Philippine Coast Guard, katuwang ang Philippine Ports Authority. Makaraang lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 habang patungo sa Hulo, Sulu nitong Lunes ng madaling araw. Sa pakikipag-ugnayan sa PCG, agad na nakipag-coordinate ang PPA Port Management Office Zamboanga upang makakuha ng real-time updates at suportahan ang ikinasang search and rescue operations sa mga pasahero ng MV Tricia Kirsten 3 na pagmamayari at pinatatakbo ng Allison Shipping Lines Inc. Batay sa paunang impormasyon, ang nasabing barko ay may lulang 332 na pasahero at 27 na tripulante, kabilang ang kapitan nang maganap ang insidente. Pagdating ng rescue vessel na PRP Tubataha sa pantalan ng Zamboanga, lulan ang mga nakaligtas at ilang nasawi sa insidente. Pansamantalang binuksan ng PPA ang temporary passenger terminal building upang maging lugar para sa profiling at agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng insidente. Katuwang ang City Social Welfare and Development Office sa pakikipagtulungan ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala, tumulong din ang PPE Terminal Management Office Isabela sa Basilan sa pamamagitan ng paglalaan ng passenger terminal para sa first aid at pagbibigay ng pagkain at tubig sa mga nailigtas na pasahero. Kasama sa nagbigay ng tulong ang mga kawani ng Provincial Government ng Basilan, DRRMO, DSWD, Philippine Red Cross at iba pang ahensya ng gobyerno. Patuloy ang mahigpit na monitoring ng PPA sa sitwasyon at pakikipag-ugnayan nito sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para matulungan ang mga apektadong pasahero. Jel Manalo para sa PPA TV. Masayang sinalubong ng daan-daang deboto ang pagdating ng Banal na Santo Niño de Cebu sa Port of Ozamis nitong Enero 24, 2026. Bahagi ito ng pilgrimage visit ng Poong Santo Niño sa Ozamis City at sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Misamis Occidental. Tiniyak ng mga tauhan ng PMO Ozamis ang kaayusan, kaligtasan at seguridad ng mga debotong dumalo sa makasaysayang okasyon. Matapos ang seremonya sa pantalan, isinagawa ang isang prosesyon patungo sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Ozamis City. Ang pagbisita ng Santo Niño de Cebu ay nagbigay ng inspirasyon ng pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa sa Ozamis City at sa buong Misamis Occidental. Ikay Panagiton para sa PPA TV. Patuloy ang Port Management Office Bohol sa pagbibigay ng suportang lohistika para sa matagumpay na pagdaraos ng 2026 ASEAN Summit. Ngayong Enero 23, 2026, binigyan ng priority loading ang 13 Toyota Camry na ginamit ng mga ASEAN delegates at diplomats upang agad na maikarga sa Light Ferry 8 pabalik ng Cebu City. Ayon sa PMO Bohol, bahagi ito ng patuloy na pakikipagtulungan ng Philippine Ports Authority sa mga pandaigdigang aktibidad bilang pagtupad sa mandato nitong magbigay ng pasilidad at serbisyong pasok sa international standards. Matatandaan itong buwan din ng Enero, nagbigay din ng suporta ang Port Management Office ng Bohol sa pagdating ng mga barko ng Philippine Navy sa Port of Tagbilaran at Tubigot. Rica Ligista para sa PPA TV. Malugod na sinalubong ng Port Management Office NCR South ang international cruise ship na MS Asuka II sa Manila South Harbor nitong Enero 23, 2026. Bandang 6:23 ng umaga nang dumaong ang barko sa berths 1 at 2 ng Tier 15. Sakay nito ang halos 700 pasahero at mahigit 500 crew members mula sa Taiwan.
Naglaan ng PMO NCR South ng mga sasakyan para sa mga pasaherong bibisita sa Intramuros, SM Mall of Asia at Cabuyao, Laguna bilang bahagi ng kanilang city tour. Ang MS Asuka 2 na pag-aari ng NYK Cruises ng Japan ay may bigat na mahigit 50,000 gross tonnage at habang 240 meters. Matapos ang pagbisita sa Maynila, sunod na binisita ng MS Asuka 2 ang Port of Caticlan kahapon, January 25, kung saan bibisitahin ng mga turista ang isla ng Boracay. Ang pagbisita ng mga international cruise ship sa bansa ay patunay ng lumalaking tiwala ng pandaigdigang turismo sa Pilipinas. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng PPA, nananatiling handa ang mga pantalan sa bansa sa pagtanggap ng mas maraming bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ani Morales para sa PPA TV. Binisita ni Port Manager Froilan Catorla ang Port of Hubang sa Dapa, Siargao Island upang personal na inspeksyonin ang mga huling bahagi ng konstruksyon sa itinatayong Hubang Cruise Port Terminal. Sentro ng proyektong ito ang modernong Welcome Center kung saan sasalubungin ang mga biyahero ng isang maayos at maaliwalas na pasilidad. Kaya nitong tumanggap ng hanggang 300 pasahero. Isa rin sa tiningnan ni PM Catorla ang state-of-the-art wastewater at sewage treatment facilities kung saan nire-recycle at ginagawang mas sustainable ang paggamit ng tubig. Isang kagandahan dito sa Port of Hubang itong sewerage treatment pond no or STP no. So lahat ng mga waste na mga tubig, mga doon dito dadaan sa STP. And then i-recycle, treatment, and then ililipat sa isang tank whereas maigamit natin yung mga tubig for cleaning, dilig sa mga halaman. So walang sa dagat, walang maitapon na mga basura sa dagat or mga dumi. Inaasahan na ang bagong Hubang Cruise Port ay magbubukas ng mas maraming oportunidad, magpapalakas ng paglago ng ekonomiya, gayon din para sa mga mamamayan ng Siargao. Jel Manalo para sa PPA TV.